titigil ba yung trabaho ng mga senador sa pagpapasa Tigil. ng mga regular na panukalang batas? Tigil yan, lahat. Naalala mo ako nung panahon nung in-impeach namin ni-impeachment kay si Chief Justice ko, tigil lahat. Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice First, Brad. Anong papasabi si First? Sinong First? Sinong first? Jaime Santiago, linawin mo. Pagka wala ng abiso, galing kanino? Galing kay First Lady. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Nagkakaalaman na. Ha? Kung sino nga ba at kanino nang gagaling ang panggigipit dito kay Vice President Sara Duterte. Ibang klase ho, no? Maging MBI, nakakatanggap daw ng advice. Ha? Hinihintay yung abiso galing dito kay First. Sinong First? NBI Director Jaime Santiago, next time, liwanagin nyo ho, ha? Nadudulas ho kasi kayo. Linawin nyo kung sinong first ang tinutukoy nyo, ha? Pero bago ho yan, mga kababayan, alam nyo na ho gagawin. Isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo sa PH Update. Pakishare na rin ho ng ating video para mas marami hong makapanood. Lalo na yung mga kababayan ho nating OFW na nasa iba't ibang dako ng daigdig. Ayun na nga, no, yung mga kababayan nating nagpakulay dun sa mga nagdang video natin. Sa susunod na video ko na ho kayo i-shoutout kasi medyo madami-dami ho tayong tatalakayin dito sa video na to. Unahin na ho natin. Ibang klase ho talaga itong mga nangyayari na to, no? Bigla-biglang nawawala sa eksena itong si Tamba. Ngayon, ang pangalang nakaladkad pa sa lahat ng kaganapan na to, si Bong Revilla. Kasi itong si Tambaluslos, di niya naman talaga pakay maging vice presidente. Lalo lang siyang kaiinisan ng ating mga kababayan. Kaya dapat ilihis natin ang atensyon dito kay Bong Revilla. Ano ba? Ang base dito sa post ng politiko to, ha? Bong Revilla, baka magalit na naman kayo sa mga vlogger O base to sa Twitter ng Politico PH, ha? Ito mga kababayan, Senator Ramon Bong Revilla's name has surfaced as possible nominee for the position of Vice President in case Vice President Sara Duterte is removed from office through an impeachment trial. Naku po, ha? Bong Revilla, magiging vice presidente ka na. Hulaan mo anong mangyayari sa iyo pagka ikaw ng vice president. Sa bagay, siguro itong si Bong Revilla, kaya yung pangalan niya ang nag-surface kasi alam mo na mga nagparutang sa pangalan nitong si Bong Revilla, hindi papalagyan. Kung anong sabihin ni Tambaluslos, yun ang masusunod. Nakita nyo naman mga kababayan, noong namigay ng ayuda itong si Tambaluslos dyan sa Cavite at nandun itong si Bong Revilla, kumbaga, kayang hawakan sa liig ni Tambaluslos itong si Bong Revilla. Kaya siguro, siya ang, wag na ako, sabi siguro ni Tamba, wag ako. Ayokong ma-hot water ngayong mga panahon na to. Bigay muna natin kay Bong Revilla. Dahil ako, magpipresidente sa 2028. Yun talaga. Ang endgame nito mga kababayan, hindi naman para maging vice presidente itong si Tambaluslos. Hindi natin alam, diversionary tactics to o para hindi lang siya ang ma-hot seat ngayong mga panahon na to, para hindi siya tawaging ambisyoso o talagang mang-aagaw ng pwesto, di ba? Kumbaga, imbis na ituon natin ang atensyon natin dito kay Tambaluslos. Pero mga kababayan, lahat ng kaganapan na to, galing lahat yan kay Tambaluslos. Huwag magkalinawan tayo, ha? Huwag kayong magpalito. Lahat ng nangyayari ngayong mga panahon na to, lahat yan ni Tambaluslos, okay? Ito mga kababayan. Ayan Bong Revilla to become VP if Sara Duterte is impeached. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Bago yan mga kababayan, bago tayo pumunta kay Manong Ted, hindi pinakinggan yung mga payo nitong si Senator Jinggoy Estrada kaugnay dyan sa impeachment na yan. Pagka kasi usaping impeachment, itong si Senator Jinggoy, meron siyang uhugot dyan, ha? Kasi yung pamilya nila, pinagdaanan yan. Si dating President Erap Estrada, nakalimutan ko isama dun sa ating poll yung itong si
anong pangalan nito? Itong si Erap Estrada, si PRRD nalagay ko doon. Hindi naman siya dapat kasama doon. Punta ko kayo sa ating community tab, makikita nyo at makakaboto kayo kung sino ang pinaka walang kwentang naging presidente ng Pilipinas. Bumoto na ho kayo doon. Ayun na nga mga kababayan, ako bago ho tayo dumako doon sa naging interview nitong si Senator Jinggoy Estrada, pasadaan ho muna natin na mabilisan. Viral ho kasi ngayon ito. Diyan sa TikTok, itong mensahe na to nitong si Atty. Vic Rodriguez. Isa ho siya sa mga unang naglabas ng reaksyon kaugnay dyan sa nangyari kaninang hapon dyan sa House of Representatives sa pagpapile ng impeachment dito kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin ang mensahe nitong si Atty. Vic Rodriguez. Game! Heto na't nangyari na ang ating pinangangambahan na pagsasalaula sa mandato ng 32 milyong Pilipino na malaya, demokratiko at legal na pumili sa kanilang vice-presidente. Nasaan ang Pangulo? Sino ang Pangulo? Mayroon pa ba tayong Pangulo? Naku. Ito ang mga katanungan dapat nating bantayan at tingnan natin kung meron pa nga ba talaga tayong pangahawakan sa anumang sasabihin ni Bongbong Marcos. Ating bantayan ang proseso ng impeachment, ating protektahan si Vice President Inday Sara Duterte. Ayun, napakaganda ho ng naging mensahe nitong si Atty. Vic Rodriguez. Isa sa mga unang nagsalita, nagbigay ng reaksyon dyan sa naging naggalaw na yan dyan sa House of Representatives kaninang hapon. Ayun na nga mga kababayan, sa tingin ho natin, wala ho talagang bigat para sa atin yung ilinabas na statement, yung nag-leak na message nitong si Marcos Jr. Una sa lahat, kung yan ho talaga para doon sa mga matataas na leader dyan sa House of Representatives, hindi ho dapat nag-leak ang mensahe na yan. At ang pinagtataka pa ho natin dito mga kababayan, sa kadami-dami ng media dyan sa House of Representatives, di ho ba kayo nagtataka kung bakit kay Katunying na kung saan dyan din ho kay Katunying exclusive na nagpa-interview yan si Lisa Araneta Marcos. Doon pa lang ho mga kababayan, medyo diskumpiyado na tayo doon sa lumabas na balita na yon no? Na noong ilabas ho ni Katunying yung siya ang nag-break nung balita na yon, napaisip na ho tayo kaagad. Malamang sa malamang hugas kamay ho talaga ito kung sakaling meron mga gumalaw dyan sa House of Representatives, hindi mapaghihinala ang si Bangag at mawala kaagad sa agam-agang ng ating mga kababayan na suportado ng Malacanang yung magiging galaw na yan dyan sa House of Representatives. Kahit ano pa ho ang naging mensahe nitong si Marcos Jr., wag ho tayong magpaloko. Ang sigurado ho dito, galaw ho yan nitong si Marcos Jr. at nitong si Lisa Araneta Marcos at nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Ito na ho mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Senator Jinggoy Estrada. Itong mga punto de vista nitong si Senator Jinggoy Estrada kung bakit hindi dapat ituloy. O natuloy na. Kumbaga pakinggan na lang ho natin kung ano yung mga punto de vista niya dito. Ging! Sir, nandun ba dahil kayo ay isa ng veterano na politiko na experience na rin na maging judge sa impeachment process, kapag ba ganito na may mga political issue, nakaka-apekto ba ito sa kumpiyansa ng mga investors? Ako? Dahil siyempre, di ba, yung mga negosyante, tinitingnan kung stable yung political situation. Ito ho yung mga posibleng maging epekto ng ginawang galaw na yan ng mga kaibigan nitong mga sympathizer ng mga kaliwa dyan sa House of Representatives. Ito ho ang posibleng maging idulot nito sa ating bansa. Pakinggan ho natin itong Ng isang bansa. So, ba nangyayari sa atin? Pwede ba itong magdulot ng pangamba sa mga investors? Yung kanilang confidence ay mabawasan sa paglalaga ng negosyo sa ating bansa? Maring nangyari yan, Sally, dahil kita naman yung impeachment na nangyari ng panahon ng aking ama at talagang bumaba yung ating ekonomiya. So ito po ba? Hindi naman advisable na magkaroon ng ganito klaseng impeachment trial. In fact, nagsalita na yata si Presidente na huwag nang impeach si Vice President Sara. Dahil it will not help the country, it will only divide the country. Kasi na nangyari din sa
doon na ho talaga maghahalo ang balat sa tinalupan. Kung yung nangyari kay Attorney Zulaika Lopez, sa tingin ho natin, kailangan na nating makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin dyan sa Maynila, no? Kung sakaling magkaroon ng malakihang pagkilos, makikitulog na. Oy, patulog ako ha. Para tipid, makikitulog. Sa tatay ko noong araw, Opo. o nung natanggal siya sa pwesto, hindi naman siya na-impeach. Nag-walk out lang yung mga prosecutors. O ano nangyari? Lumuti ba yung buhay ng bawat Pilipino? Wala rin naman. Ako po. Nung tinanggal si Pangulong Marcos, yung matandang Marcos, ano nangyari? Lumuti ba ang lagay ng bawat Pilipino sa ating bansa? Wala rin naman nangyari. It's just a waste of time. Pero sir, yun nga, the mere fact na minaglik nga na message pala yun na kinumpirma ni Presidente na galing sa kanya, na message niya sa mga kongresista, dinidiscourage na magsagawa ng impeachment process laban kay BP Sara dahil waste of time at wala daw itong maitutulong para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Yung bang ganon, assurance na ba yon na hindi kikilos ang Kamara para Hindi natin masabing sa ngayon yan dahil once na meron nag-file ng impeachment case against any impeachable officer, hindi out of the hands ng speaker yan. Wala na sa kamay ng presidente yan. Depende sa tatanggap o mag-endorso ng impeachment complaint. So, hindi yun assurance dahil pwede talagang kung may mag-file, obligasyon yun ng Kamara na aksyonan o pwede naman nilang upuan? Pwede naman, hindi naman pwedeng upuan, hindi naman, kailangan action na nila. They have to evaluate kung anong laman ng impeachment complaint, kung sufficient ba to warrant an impeachment case or impeachment file. So sir, just in case, minsan mo nang na-experience na maging impeachment judge. Tama po ba, impeachment judge? Mga kababayan, magtutuloy-tuloy ho yan. Tatanggalin ho talaga sa pwesto itong si Ate Sara. Yun ang nakikita natin dito. Kasi kung numero ang pinag-uusapan natin dyan, meron numero itong mga tambalusos na to. At kung sinabi nitong si Martin Romualdez dito sa Kamatayang Black na to, huwag kayong magsasampa. Magkakagulo tayo dyan. Huwag niyong susubukan. Masisira ang budget nyo. Sa tingin nyo ho ba, maglalakas ng loob itong mga walang yang to? Meron pa rin. Naku naman, wag ho tayong maglukuhan dito. By the way, meron ho tayong breaking news. Sa susunod na video na ho yung breaking news na yun. Yes. Yun ba yung isang napakahirap na trabaho? Kasi ito yung political process, di po ba? Ito ba yung mahirap na proseso? Marami po bang mga nangi-impluwensya kapag nandun na kayo sa ganung sitwasyon? Well, this is a political process. That is a political process. It is not a judicial process. The impeachment trial is a numbers game. Numbers. Okay. Alam mo, nung kasalukuyan ini-impeach si Chief Justice Corona, alam mo, maraming naglalabi dyan, pati yung kasalukuyang presidente nung araw, nung panahon ni Corona, nagtatawag ng mga senador para Grabe ho. ma-impeach si Chief Justice Corona. Grabe ho pala yung impeachment na yan. Kaya naman, noong mga panahon na yun, meron hong mga bali-balita. 50 million kada ulo. Yung mga senador na mag-gigilty dito kay gigilty yun, di ba? Igigilty siya. Di ba? Yung verdict nila dito kay Renato Corona. 50 million daw, di umano. Noong mga panahon na yun. Alam ko itong si Senator Jinggoy, not guilty yata yung sa So, napakahirap ba mag-decision, sir, sa ganung kaso? Well, ako naman, I can only speak for myself. Siyempre, nag-aaral din tayo. Kailangan natin basahin yung impeachment, articles of impeachment. Kailangan isa-isa natin kung saan talaga nagkakamali, kung saan nagkasala. Kailangan talaga mag-aaral. Pero ito isang bagay na hanggat maaari, kung may iwasan po natin dahil ito po ay very divisive.
very divisive yan, no? It's very divisive sa ating bansa. Alam mo, imbis na magkaisa, imbis na magka-unite tayo bilang isang Pilipino, bilang isang bansa, tigilan na natin yung mga ganyang klase, yung mga kudeta na yan, yung mga impeachment trial yan, dahil hindi po makakatulong sa ating bansa. So, saan na po ba ito? Isa ito bang malaking challenge sa kasalukuyang liderato na ating pamahalaan kung papaano i-address itong situation para mapanatili ang stability sa ating bansa? Well, alam mo naman, si Pangulong Marcos, napakabait, hindi naman combative si Pangulong Marcos. At sabi nga, Ano ho, etong si Senator Jinggoy Estrada, convict, ang nag-acquit lang 3. Si Joker Arroyo, Santiago, at itong si Marcos Bangag. yeah, he is still open or hoping for a reconciliation between him and the Vice President. At ako naman, on my part, lagi ko naman sinasabi, nananalangin ako, sana sa darating na Kapaskuhan, kung sino naman ang nagkasala, magpatawaran lang. Para sa itubuti ng ating bansa. O kung sa bagay, wala namang permanente. Tama yung sinabi mo ba ni PBBM na never say never. After na Yes. sabihin ni VP Sara na point of no return na daw yung sitwasyon. Siguro baka nabigla lang si VP Sara, sana nga mag-reconcile na silang dalawa. Total naman, kakasama naman kami nung araw. Sen, sa tingin ko base ito sa isang hindi naman ako naman dito sa PH Update. Ano ba naman tayo dito kay Senator Jinggoy, no? Wala ho tayo sa kalingki ngayon, napakahusay ho ng mama na yan. Kumbaga, pagka nakikita ho nila, nasa loob sila ng politika, meron ho silang, kung tawagin mga insider sa mga nangyayari sa bawat kampo, no? Ang atin naman ho dito, itong perspektibo na to, galing ho sa isang ordinaryong Pilipino. Base sa aming nakikita, sa lahat ng pambababoy na ginawa ng administrasyon dito kay Vice President Sara Duterte, sa tingin ho natin, malabo na ho talaga, no, na magkaayos itong dalawang grupo na to. Ngayon, dadating yung panahon, maging kayo, maging itong si Senator Jinggoy Estrada, sa ayaw sa gusto nyo ho, pipili ho kayo kung kanino kayo panig dito sa dalawang paksyon na to. Hindi ho si VP Sara ang gumawa ng paksyon. Ang gumawa ho ng paksyon dito ang administrasyon. Mula ho nang dinurog ho nila itong si VP Sara, winalangya ho nila itong si Vice President Sara Duterte. Doon ho tayo nagkanenok-nenok. Ika nga, doon ho nag-umpisa lahat ng kaguluhan nito. Hindi, ayaw nga manawagan nitong mga Duterte na to. Bagkus, napakarami ho nilang taga-suporta. Yung iba talaga, hinihintay lang ho talaga nila yung go signal nitong si Tatay Digong at nitong si VP. Pagka yan hong dalawa na yan ang nanawagan sa sambayan ng Pilipino, maghahalo ho talaga balat sa tinalupan. Yung nangyari ho doon sa EDSA, sa mga nakalipas na araw, nakita nyo naman, napakaraming tao. Nandun pa lang ho tayo sa pagbilang. Wala pa ho tayo sa introduction. Ika nga. Papasok pa lang ho tayo sa introduction. At pag nag-chorus na tayo, doon nyo na ho kailangan pumili, Senator Jinggoy, kung kanino ho ba talaga kayo. Para ho ba kayo sa bayan? Para ho ba kayo dito kay Marcos Jr.? Magkakaalaman ho tayo. Para ho ba kayo? Kasi kung para sa bayan kayo, dapat na kay VP Sara kayo. Yun lang naman. Base yun sa aming payak na pananaw dito sa PH Update. Sa nung panahon ng unity. At saka diba sa politika, sir, wala namang permanenteng magkaaway. Minsan magkaaway dati, ngayon magkasangga na. Totoo yan. Isa lang naman lang permanente dyan. Pero nga, anong permanente? Interes. Sa bagay, mahirap naman na kayo ay magbigay. Ang permanente lang talaga dyan, political interest. Pero yung mga kaaway at kakampi, wala. Political interest lang. Yung statement dahil darating nga sa panahon na maaari kayong tumayo na impeachment judge in case na talakayin yung impeachment complaint laban kay VP Sara at makalusot ito at umakyat ito. Kaya lang sir, kapag nangyari yun, tigil ba yung trabaho ng mga senador sa pagpapasa ng mga regular na panukalang batas? Tigil yan, lahat. Naalala mo ako nung panahon nung in-impeach namin may impeachment kay si Chief Justice Cruz, tigil lahat. Yung aming trabaho. Kasi nakapag-secret yung meron sa... Naku, matindi ho yun. Matindi yun kung sakaling kung magkataon na. Pero sa tingin natin, pupunta dyan sa
pupunta sa Senado yung ano na yan, yung yung impeachment complaint na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sa House of Representative, si Amy Marcos nga naghahanda na, di ba? Sigurado pupunta sa Senado yan. Impeachment trial. So this is not the right, hindi tamang panahon o dahil... Wala nang, kung sakasakaling iakyat nila sa Senado yung impeachment complaint sa isang impeachable officer, for example, in this case, si Vice President, wala naman panahon. Ulit, magre-recess na. Magre-resume after this Christmas break, magre-resume January 13 ata, January 12. Tapos konting panahon lang. Konting panahon lang, wala pang 1 month. Bakasyon na because of the recess na, because of the forthcoming elections. So wala na nga, no? Tapos ay mag-i-election na. After election, magre-resume yung inyong June na. Pag nagbago na sir ng composition ng Senate at House, hindi na yung pwedeng ituloy na aksyonan. Tama po ba? Hindi. Pwede sila mag-file ng impeachment complaint. Panibago. Panibago. Kasi wala. Trabaho na pagdating ng July after the SONA. Wala nung kaming mga bakasyon na yan. Dahil katatapos na election. Pero ito ba isang bagay na pag-uusapan na rin minsan ng leadership ng Senate? Hindi namin pinag-uusapan yan. Pag-uusapan namin yan pag nandiyan may complaint. Anyway, Kasi we should not comment on the impeachment process. Dahil unang-una, it has to emanate from the House. Wala namang pakialam doon. Wala pakialam Senado. Ang pakikialam namin pag umakyat na sa amin sa Senado. And that's the time we will have to study the impeachment complaint. Ika nga ho ni Tatay Digong, we will cross the bridge when we get there. sir, nabanggit ni VP Sara na kaya naman siya nagbanta tungkol doon sa sinabi niyang may nakausap siya na assassin dahil meron din daw threat sa kanyang buhay. So, parang ano lang yun, paraan niya para mapigilan kung sakaling may masamang binabalak. Well, if there are threats against the life of the Vice President, I think the appropriate agencies, law enforcement agencies, must also investigate it. Pero sir, wala ba kayong narinig mula sa mga authorities before na meron talaga? Kasi parang narinig ko yung isang tagapagsalita ng PNP, wala naman daw sila nang monitor na threat sa buhay niya. I do not know. Ayun na nga ho mga kababayan dito sa bahagi ng video natin na to. Pakinggan naman ho natin ang naging interview nitong si Manong Ted Filon dito kay NBI Director Jaime Santiago. Pakinggan ho natin to mga kababayan. Okay game, pakinggan ho natin itong naging interview na to ni Manong Ted kay NBI Director Jaime Santiago. Natin mo nang liwanagin, ito pong subpinang ito, ano ho ba ang pinanghuhugutan nito? Meron na ho bang formal complaint laban dito po sa inyo pong inyong iniimbitahan na si VP Sara? Wala pong formal complaint pa na kaming natatanggap. Subalit, tulad po ng nasabi namin, ayon po sa aming batas, sa NBI law, na kapag ang isang bagay ay pertaining to assault or threat to the President down to the Chief Justice, kasama po na media, kami ay should step in because primary jurisdiction po namin yung mga ganitong kaso. Ayun. So, ibig sabihin po, kahit na po wala pang formal na reklamo na nang gagaling, in this case po sa Presidente, sa First Lady at sa House Speaker, nagkukusa na po kayo. Opo, tama po yun. Correct, ganyan din yung nangyari, di ba, doon sa isang individual nung panahon ni Tatay Digong na kung saan magbabayad daw siya ng gugurgor kay PRRD at ang trumabaho din ho NBI noon. Kaso ang problema dito, ang kaibahan ho, noong individual na yon dito kay VP Sara, yun ho, wala naman hong nagbabanta sa buhay niya. Kumbaga, trip lang niyang mag-viral sa social media, ika nga. Tama po yun. Okay. So, kapag ho ganito, sir, theoretically po, sino ho ang tatayo ditong complainant kung sakasakali? Pwede ho bang magkaroon ng complaint without a complainant executing his or her affidavit? Naku po.
NBI po ang tatayong complainant. Wala pong iniwan niyan, sir. Hindi ba si Lisa Bangag yung complainant diyan, sir? Judge Jaime Santiago, hindi ba si tatanong tayo, hindi ba si Kokak ang diyan complainant? Sa ilambawa, nakatagpo ang pulis ng isang bangkay. Hindi namin alam kung sino kung sino yun at kung sino pumatay. Mag-iimbestiga po agad ng pulis, ang NBI. Ganun po ang logical Apo. Yun po ang kahalintulad nito. Pero hindi po wala po namang wala po namang pagbabawal kung mismong ang pangulong mismo o ang first lady o house speaker ang mag-execute ng affidavit complaint. Wala po. At mas maganda nga po yun kung sila po ay mag-execute ng affidavit ng complaint affidavit. Opo. And then kung ito muna. So meron pong pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara. Ito ho bang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Naku po. Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice No, first, Brad. Anong papasabi si first? Sinong first? Ang layo naman ng Vice President sa First Lady. Bakit mo naman pinaghahalo yan? NBI Director Jaime Santiago, ha? Pagka wala nang pasabi si First, wala na, hindi na, huli na yung subpoena na yon. Pero pagka meron pang pasabi si First, tuloy-tuloy pa rin ang panggigipit dito kay VP. Napakalinaw naman ho, Director Jaime Santiago. Wag naman sanang magalit itong si ano. Kumbaga, nakikita lang naman ho natin ito bilang isang ordinaryong Pilipino. Ang sabi ni VP, kung sakaling may mangyari sa akin, habang walang nangyayari, huwag kayong kabahan. Ngayon, kung ipapagurgor itong si VP, nagurgor itong si VP, dahil alam ni VP, merong impormasyon kung sinong gugurgur sa kanya, kailangan nyo na talagang matakot yung mga nabanggit na pangalan nitong si VP. Ganun lang naman ho yun. Parang if-else, ika nga. Mga nag-ano dyan, yung nagsusulat, di ba? If-else, pagka yung condition, na-meet niya, doon palang ma-execute. Pagka hindi na-meet yung condition, hindi ma-execute yan. Ganun lang naman. President, at justifiable ang reason niya sa hindi pagdalo, maaaring pagbigyan pa uli namin. Subalit, kung dadating ang December 11, ni ho, wala kaming matanggap, walang abogadong pumunta sa aming opisina, we will proceed with our investigation. Okay. And then you will proceed sa inyo pong investigasyon, kumbaga nag-waive na sa kanyang karapatan sa paunang imbitasyon, ito pong hindi sa NBI subpoena na pwede siyang arestuin na namang oras mula ngayon. Sa House of Representatives, gusto siyang tanggalin. Merong nag-file ng impeachment. Ngayon sabihin niyo sa akin na hindi pa mumulitika nangyayari na to kay Vice President Sara Duterte. Sige nga mga kababayan, para dun sa mga magagaling dyan, pakipaliwanag naman sa akin. Please enlighten PH at me. Merong problema sa NBI, merong problema sa House of Representatives, walang ngumpay ang pagbira sa mga tauhan niya dyan sa mga dyan sa Bad Government Committee. Sabihin niyo ho, please enlighten me na hindi panggigipit kay VP ang mga nangyayari niya. Kaya sa tingin ko, merong magbubudots nito. Uy, Bong Revilla, anak ng toko, di ka binotong Vice President, bigla kang magiging Vice Presidente, anak ng toko. ipagsipot ni VP kung sakasakali po, Justice. Opo, opo sir. Alam niyo po, dalawang bagay po ang gusto naming maimbestigahan. Motu proprio. Una po, Motu proprio. yung threat po niya kay Pangulong BBM, sa First Lady at sa Hindi ko talaga maintindihan, Brad, yung threat. Nasaan yung threat doon? Mga kababayan, ito, gagawa ulit ako ng poll mamaya kung talagang meron nga bang threat. Kasi itong si Jaime Santiago, medyo nalilito na ako sa iyo, Brad. Hindi ko talaga makita ang threat, no? Hindi ko talaga makita yung threat. speaker. Pangalawa,
yun pong threat na sinasabi niya sa media, una po, wala pang formal complaint din na umaabot sa amin. But then, we will take cognizance of that complaint niya. Katulad din po nung isa, kaya dahil siya ay Vice President, ay katungkulan din po namin na protektahan at imbestigahan siya. Okay, opo. Yung pong binabanggit po ng kampo ni VP Sara, Judge, Director, na humihingi siya ng clear copy of the complaint filed against her. Ito bang sinasabi niyang clear copy ng complaint? Available na ba ito ngayon? Yes sir, nakahanda na po ang sulat namin at ngayong alas 12 ay ipa-finalize namin at mapadala sa kanya explaining bakit kami nag-iimbestiga on the threat doon sa Zoom meeting nila. Ganun po. Opo. Pero yun pong hinihingi niya ng mga advance question ay hindi po namin maibibigay at hindi po talaga kami nagbibigay ng mga advance questions sa aming mga investigasyon. Opo. Maliban, alam niya na siyempre, tatanungin namin sino ba nagte-threat sa kanya. Meron ba siyang identified na tao na nagte-threat sa kanya? Meron ba tayong proof na nagte-threat nga sa kanya yun? Doon naman sa threat niya sa presidente, maaaring tanungin namin siya, bakit niyo po nasabi ito? Sino po ba yung kausap niyong tao na mag-assassinate sa presidente, sa first lady at kay speaker? Ganun po ang basic na tanong. Opo. Sige po. So, ito pong clear copy ng complaint as in NBI na po ang naglatag nitong mga complaint na ito at kayo ang tumata yung complainant. Tama po ba? Tama po yun. Na i-transcribe po namin ang buong Zoom meeting niya with particular emphasis on that portion where nagsabi siya na pag siya namatay o siya napatay ay ipapapatay, dapat patayin din si BBM, si First Lady at si Speaker. At yung salita niya na no joke ito, no joke na twice. Yung gano'n, yung portion po na yun, doon kami nagbibigay ng emphasis, kaya iniimbestigahan natin. Remember sir, this is involves national security. Simple lang. Huwag gurgurin si BP, walang gawing masama kay BP, walang mangyayari doon sa mga pangalan na nabanggit niya. At kung sakaling magurgur itong si BP, ito, dali lang naman ito, sino ba ang nagkaka-interest dito kay BP? Sino ba gustong gumurgur kay BP? Yun lang naman ho yan di ba? Sino ba ang nanggigipit kay Vice President Sara Duterte ngayong mga panahon na to? Diba? Kitang-kita naman ho, talagang hindi yung mapagkakaila ng administrasyon nitong si Marcos Jr. at nitong si Tambaluslos. Ang kitang-kita ho na talagang nanggigipit dito kay Vice President Duterte ngayong mga panahon na to. Kaya huwag dapat sila masyadong marpraning. Tigil-tigilan lang kakapulburon nila. Interest, kaya po kami pumasok na. Opo. Sa grave threats po, under our revised penal code naman, Judge, Director, klaro ho naman ang elements nito. Can you just educate us, please, kung mamarapatin nyo, sa Cybercrime Prevention Act at maging sa Anti-Terrorism Act, ano ho mga elemento nito para natin masabi na pwede ho na ito pong mga batas na ito ang maging basihan po ng dagdag na reklamo? Yun pong particular na kaso na isasampa namin sa kanya ay pag-aaralan po namin mabuti. Yung pag-aaralan pa lang pala, pag-aaralan. Ayusin yung pag-aaral, sir. Ayoko nga mag-advance. Pero doon sa grave threat po na sinasabi ninyo, ay simple lang po yun tinakot mo ang tao, may kondisyon o wala. Dito po, may kondisyon. Pag siya'y namatay, but then, hindi po pinaparusahan yung kondisyon, kundi yung pananakot, yung act na pananakot. Parang ganun po yun Opo. Ayun ho, 677 na ho tayo, magsi-677. Pindutin nyo na mga kababayan. Mabilis ang pindot. 677, let's go. Ano ba yan? Matagtagal. Di ka pa nakasubscribe Mag-subscribe ka mo pa. Isang pindot. Yan, isa na lang, last.
Last na lang. Last na lang. Oh. Pindutin nyo na ho yan mga kababayan. Huwag na ho kayong mahiya. Para 677 na tayo. Ayaw nyo. Oh. Ayun. Palakpakan. Diba? Okay na okay. 677. Tuloy. Sige po. So, Director, ito lang po, kumbaga, presumption lang po ito. Kung sumipot man po o hindi, definitely po pagbabasehan po ninyo ang sagot ni VP Sara, kung maghahain na po kayo talaga ng official complaint sa DOJ para po magsimula na din yung preliminary investigation. Ganun ho ba yun? Tama po. Kung ano po ma-gather namin, yung fact-finding namin, kung anong, isasubmit po namin yan sa discretion ng prosecutor's office. Opo. Para po sa kanila na pong disposisyon. Ano po? Opo. 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 Ito ho bang sinasabi na umano ay posibleng ikaso kay VP Sara, ito po ay jurisdiction ng DOJ at hindi po ng Ombudsman, Director? Yan po, medyo, medyo nag-worry ako kasi ang sabi nga po sa batas, kapag in relation to the office ng isang mataas na opisyal ay ombudsman po ang may sala. Pero kung hindi naman in relation, it was done in his or her private capacity, ang mayroon pong jurisdiction ay ang ordinaryo na prosecutor's office. Opo. So in this case po, sa inyo pong pag-aanalisa, paunang pag-aanalisa po, Director, DOJ jurisdiction po ito? So far po, ganun ang nakikita namin, sir. Opo. Sige po. May tanong ka ba, Cha? May pahabol lang pong tanong si Cha. Ayun na nga mga kababayan, ayan ho natin itong si DJ Chacha. Ha? Maraming salamat dito kay Sir Ted, dito kay Ma'am DJ Chacha, at dito kay NBI Director Jaime Santiago. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Kung umabot ho kayo sa bahaging ng video natin na to, sabay-sabay ho tayo magpalakpakan. Maraming salamat, mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho sa pagsuporta.